Eto, pakinggan natin si Marcoleta at si Senator Amy. Yes. What do you, what do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Descaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forbes? May nabuo ba doon? Wala din. Ay, Wala rin. sige, ikaw na, Sen. Sa narinig mo din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman na nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan ito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat at noong December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung bigla ang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Yon. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro Huwag niyong pinipinger. Hindi, yun ang totoo yan. Yan, baka kala nyo. Huwag niyong pinipinger. Sabi nga, huwag tayong tumingin doon sa finger. Doon tayo tumingin doon sa tinuturo. So, ibig sabihin nun, sa Tagalog, huwag niyong pinipinger. Di ba? Ganun lang kasimple yun Huwag niyong pinipinger. Pinipinger ninyo Kaya tuloy masakit minsan May mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldi ko, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. Yan. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the President and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate and to verify these claims rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Agad-agad. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay,
ICI, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado. Dapat tuloy-tuloy, nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga Agoy. pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Naka. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest. Yon. Si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Ayun. Marami pong katanungan. Nung November ay inirekomenda na talaga ito. Bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi, totoo Kayo naman na. lahat ang sinabi ni Senator Amy. Alam ko hindi lang nakakabahala kasi pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung Yari yung mga media dito. Kasi, alam mo itong ginawa ni Itong ginawa ni Marcoleta na siya ang nagtatanong ngayon sa media. Tinitingnan niya kung alam nyo ba o baka naman iba ang packaging sa inyo ng kung sino man nagbabayad sa inyo. Dito tinatanong niya, yung dalawang witness na bagong witness, wala ba kayo napansin? tatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo? Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Natapos na kami. So, walang na-stop?
Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, Nagigets ninyo? Pinapunta doon for what? Bakit hindi nila inusisa? Bakit hindi nila... Andali. Yung sinasabi nito, may kinaugnayan si Romualdez kay Diskaya. O bakit parang tila panliligaw? Yan yung sinasabi. Para bagang bakit kanyo panliligaw? Tandaan ninyo, pwedeng planted din ito. Hindi ko alam kung sino nagplant yan, ha? Planted din ito. Kasi, remember, yung dalawa na yon itinuro si Diskaya na siya daw si Diskaya ang na-meet nila na bumibili ng bahay. Di ba? Tapos, what if hindi talaga totoo? Oh. Hindi talaga totoo na dumaan kay Diskaya yung pagbili ni Romualdez. So, pinalalabas ngayon. Kasi ang dating ngayon, kasi sabi ni Diskaya, hindi pa ako pumasok dyan. So, parang ang lumabas sa pagdinig na yan, walang kinaugnayan si Romualdez kay Diskaya. Di ba? So, anong purpose nung dalawa at binitbit pa dyan? Para iligaw. Hindi ba? Ewan ko. Ako na-observe ko yun. Bakit pa pinapunta yung dalawa? Tapos parang yung testimony nung dalawa is irrelevant. Wala naman pala. Hindi pala totoo. Para bagang nakatakip yung muka. Yan, nakatakip. Tapos, wala na lang. Oh, ang ending, hindi pala totoo na si Romualdez bumili ng bahay at ang kontraktor niya ay si Diskaya. Hindi nyo ba na yung galawang pulis yun di ba? Minsan galawang pulis yung mga ganyan Ewan ko kung sino nagtanim dyan. Kasi, pwede eto, hindi ko sinasabing ganon. Pero maaari, yung dalawang nakatakip ang muka, kaya nakatakip ang muka, nagtatago sa identity nila kasi actor lang sila. They are just acting a part wherein to discredit any link between Diskaya and Romualdez. Now, because of that hearing and because of the testimony of these two actor and actress, hindi ko alam, actress ata yun na nakatakip ang muka, parang nagsasabing, hindi totoo. Mali itong witness na ito kasi para bagang tinanim lang talaga sila at sasabihin naman ng Diskayang hindi totoo yun kasi hindi naman talaga totoo. Isipin nyo yun nagtanim para hindi totoo. Tapos, ngayon, wala pala. Tandaan ninyo mga ganyang style, taniman ng mga pulis yan. Minsan ganyan ng mga pulis. hindi ganun ang expectation po nila Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi lang siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito.
Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po, Listahan dyan sa likod. nakalagay po rito Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAG. Pero meron din po kayong mga kasama doon. Hindi lang ganito karami. But I thought that there were media practitioners there. Sa minority report, It- pwede malaman sino-sino pa yung gusto niyong pakasuhan sa minority report? Sana po. Nandito po. Kayo na po ang... And you will give us a copy, sir? Pwede po. Yes. Pero sir, pwede po, kahit quick rundown para sa inyo po magkano. Yung recommendation. Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend. Yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I headed 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na to. So, sino po yung highest official or prominent personality na rekomendado po ninyong kasuhan? Merong question mark may nga sa question Question mark na. makikita nyo rito yung mga kung para naman may konting suspense. Kayo nang tumingin. Sir Sonia, for soundbite purposes, sana for TV, may we get them? Soundbite daw, kailangan nila ng ng content. Alam mo naman ang media, kailangan ng content yan eh. Hindi po kasi, sir, kailangan namin mag-guide. Yung arrows kasi Alam naman ninyo kung sino-sino. nakaturo kay Speaker Romualdez. So, it's safe understanding po. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo na sa kanilang mga testimonies, Sa testimony. individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 Tamarin. May balak po ba ngayong pasupina yung ownership records ng 30 Tamarin, pati yung registration papers ng Golden Crescent at saka yung pabalikin yung dalawang witnesses at patawag yung original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang tumistigo kahapon dahil siya yung naapektuhan ng nabili yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Para diretso na, would you take the initiative para... Kung yun ang rekomendasyon nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee At and Sen... palagay ko, may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na
na kasulat na proxy, hindi lamang sa 30 Tamarind na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din. Yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kahapon kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo, baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Aimee, and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador. Sa Senado, hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan yun. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Sir, bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Traigib doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But hindi nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard Ngu din po? Kasi niintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ayoko nang ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman, nung sabihin ni Yusek Traigib na, kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Alalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Nako. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya ba kayang ipagtanggol ang kaso ng Estado? You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marculeta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun. I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang out of the initial 15 contractors. Kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil kaya na po na nangyari, natatakot sila. Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng Hindi kami magkaintindihan ng taong yun sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. At siya rin alam niya, under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application as well as the action taken by the DOJ in relation to that application because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun. Otherwise, you'll be penalized.
So, pero kung pag-uusapan ay questions coming from us, hindi niya pwedeng gamitin yun. Tapos sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate yan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. Ang matindi nga dito yung sa restitution na sinasabi nila. Si Yusek Bernardo, sobrang daming di umano, allegedly na ninakaw from the flood control project. Billions. Billions. You know why? Yung mismo akusasyon ng mga tauhan niya Magkano ang pinapatalo sa kasino sa isang gabi? Doon pa lang, malalaman mo na hindi milyon ang ninakaw. Di umano, allegedly. Pero, billions aabutin. Tapos ang sinoli lang 100 million. Tapos kay Diskaya, ang ginawa nila, finreeze yung account. Kinuha lahat ng kotse. Tapos gusto nilang magbalik muna si Diskaya bago gawing state witness. Gago! Bakit? Kasi nga, dito lang nagkamali si Diskaya Una niyang binanggit si Romualdez at ang mga congressman. Gago! Si Bernardo, iniwas niya kay Romualdez, iniwas niya sa congressman, ang tinuro niya mga senator. Gago! Kaya siya state witness bigla. Ang lupit, di ba? Tanga na lang ang hindi makaisip niyan. Bobo na lang talaga. Ito pa matindi. May chismis ngayon. Ito from a reliable source. Kaya ako nga, hindi ko nga matuturing na chismis to kasi di umano from a reliable source. Ito daw, sabi di ko sure kung totoo ito o hindi, pero from a reliable source, may nagbulong sa akin na ito daw yung pumirma sa warrant ni Revilla ay kapatid daw di umano, allegedly, ng abogado ni Bernardo. Gago! Totoo ba ito? Dapat pasinungalingan nila ito na hindi totoong magkapatid itong nakapirma na to. Pero from a legit source, sabi magkapatid daw. At sana pag ito'y tignan ng media kasi 'di ba yung media galing-galingan naman yan Magaling yan sa mga 'di ba mga journalist, magaling yan mag-research. Bakit di nila tanungin ito at busisiin na itong nag-issue ng warrant kay Revilla ay kapatid daw di umano ng abogado ni Yusek Bernardo. Is that true? Is this true, ladies and gentlemen? I'm questioning yung nag-issue dito. Totoo po ba ito? Pakisagot nga po, sir. Kasi yan ang balita. Yan ang bulong-bulungan. Totoo kaya ito? Anong katotohanan dito, mga kababayan? Alam mo, mga kababayan, magmatsyag tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, nililihis ho ng gobyernong ito ang tunay na may sala sa flood control. Wala akong pakialam kay Revilla, kay Jinggoy, kay Villanueva. Hindi ko sinasabing hindi sila guilty. Ang sinasabi ko laang ay simpleng-simple. Bakit iniiwas ninyo kay Romualdez at kay BBM ang sisi sa flood control issue na ito? Na alam naman natin na siya ang speaker nun. Si Zaldico ang chairperson ng Committee of Appropriation at ang presidenteng huling-huling pumirma para maging batas ang 2025, the most corrupt budget in the entire history of the Philippines, ay walang iba kung hindi si Bongbong Marcos. Tapos, sasabihin ninyo, wala silang kinalaman, ang may kasalanan itong mga senador na ito. Anong katarantaduhan yan? Bobo na lang ang magsasabing, oo nga. Big piece sila Revilla, tsaka sila katarantaduhan yan. Bobo lang talaga magsasabi niyan. Or,
Sasabihin na naman nila, kasi ayaw lang namin si BP Sara Duterte, kaya huwag na natin sisihin si BBM. Bahala kayo kung anong paniniwalaan nyo. Pero kitang-kita nyo na sa ebidensya kung sino talaga ang tunay nagkasala. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana makita tayo ulit sa susunod na video. Pakishare naman po ito. Pakisubscribe na rin. At kung gusto niyo suportahan ang channel na ito, magpa-member na rin po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap